Kabanata 2431. Itinaas ni Knowles ang kanyang tingin at pinagmamasdan si Daisy na naglakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang at isinubsob ang sarili sa kanyang mga bisig. Bahagyang natigilan si Knowles sa kinauupuan, ibinaba ang kanyang tingin, at nagtanong na may paus na boses, anong problema? Umiling siya at idiniin ang pisngi sa mainit nitong dibdib. Ayos naman siya, tara na. Iniunat ni Knowles ang kanyang mga braso para yakapin siya, hinalikan siya sa noo, at ninisyan. Napakaklinggi mo, tumangala si Daisy sa kanya at nakapikit habang nakangiti. Sinasabi mo bang ayaw mo sa pagkatao ko? Napangiti siya, hindi. Pagkalipas ng ilang araw, kinumpirma ng pulisya na ginawa ni Zoe ang krimen ng intentional injury at naglabas ng warrant of arrest para sa kanya. Mahigit sa kalahati ng mga tagahanga ni Zoe ang nag-unfollow sa kanya, naiwan lamang ang ilang matigas ang ulo ng mga tagahanga na nagpapaputi pa rin sa kanilang idolo. Gayunpaman, gumawa ng krimen si Zoe at opisyal na pinagbawalan ng entertainment industry. Ngayong umiiwas na siya sa pulisya, halos imposible na siyang makabangon sa gulo na ito sa hinaharap. Sa ospital, umupo si Zephyr sa kama. Medyo bumawi na ang kutis ng kanyang mukha. Nakatutok ang kanyang mga mata sa mga hubad na sanga ng puno sa labas ng bintana, at matagal na siyang nanahimik. Iniimpake ni Patricia ang kanyang mga gamit para sa kanya habang walang tigil ang pag-ungol. Sinusubukan siyang hikayatin na iwanan ang industriya ng entertainment at bumalik upang kunin ang mga ari-arian ng mga gazlang. Pagkaraan ng mahabang panahon na hindi nakatanggap ng tugon mula kay Zephyr, iniangat niya ang kanyang ulo. Anak, kinakausap kita. Dahan-daang bumalik sa katinoan si Zephyr at tinitigan siya. Ma, may nasabi ka ba kay Daisy? Sinabi sa kanya ni Leia ang lahat. Kumunat ang noo ni Patricia at inayos ang kanyang posterior. Anong masama doon? Wala man lang ba akong masabi sa kanya ngayon? Alam kong nakapasok ka lang sa pagdidirek at pagpasok sa industriya dahil sa kanya. Lahat ng nagawa mo hanggang ngayon, lahat ng ito ay dahil sa kanya, ngunit paano ang iyong sarili? Zephyr, hindi ka na bata. Naisip mo na ba ang iyong sarili? May asawa na si Daisy. Kahit na mahal mo siya at may nararamdaman ka para sa kanya, kung pinalampas mo ang pagkakataon mong makasama siya, na-miss mo ito. Ibinaba ni Zephyr ang kanyang tingin. Pero hindi mo siya dapat sisihin. Oo, hindi ko naman siya dapat sisihin dahil wala naman siyang ginawang masama sa amin. Ang mali lang ay nahulog ka na sa kanya. Natapos na ni Patricia ang pag-impake ng kanyang mga bagahe at same time na sinabi, nakapag-discharge na ako para sa iyo. Ngayon ay umuwi na tayo, magpahinga, at magpagaling. Bawal kang makialam muli sa mga gawain ng entertainment industry. Nagkataong sumulpat si Leia sa pintuan ng sandaling iyon, nakipagpalitan ng tingin kay Patricia, at nagpakawalan ng nakakainis ng ngiti. Mrs. Gosling, ako, hindi kita iniistorbo, di ba? Tumawa si Patricia. Siyempre hindi. Dumating ka sa tamang oras. Pag-usapan ang tungkol dito habang lalabas ako at ipaghahanda tayo ng almusal. Pagkatapos ay umalis si Patricia sa ward. Nilinggan siya ni Leia bago pumasok sa kwarto. Talagang nag-aalala si Mrs. Gosling sa iyo. Alam ko na. Pumikit si Zephyr. Paanong hindi niya alam kung gaano siya inaalagaan at mahal ng kanyang ina? Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, umuwi ka at magpahinga ng mabuti para gumaling sa iyong mga sugat. Huwag mo nang ipag-alala ang iyong ina. Hindi umimik si Zephyr. Matapos makalabas ng ospital si Zephyr, bumalik siya sa bahay upang magpagaling. Para naman kay Zoe, na pinaghahanap ng mga pulis, lumikas na siya sa lungsod magdamag. At dahil natatakot siyang mahuli, pinili niyang iwanan ang kanyang sasakyan sa freeway at tumakas sa kakahuyan. Itinapon pa niya ang SIM card ng kanyang cellphone. Hinala ng pulisya, may tumulong kay Zoe mula sa kabilang panig ng pagtugis. Sa sandaling iyon, sa isang kasino na matatagpuan sa gilid ng burol ng isang nayon, kung saan ang loob ay napuno ng usok. Pumasok si Zoe sa isang pribadong silid na nakasuot ng maskara. At ang babaeng nakaupo sa mesa, naninigarilyo, at nakikipaglaro ng baraha kasama ang ibang tao sa private room, ay walang iba kundi si Tiffany. Matapos ma-blacklist si Tiffany mula sa entertainment industry, bumagsak ang kanyang career. Bagamat nakabalik na siya sa sariling bayan, nakapagtago na lamang siya sa kasino na pinamamahalaan ng kanyang pinsan para pagsilbihan ang mga customer. Tiffany, sabi ng babaeng ito nandito siya para makita ka, sabi ng naghatid kay Zoe sa kwarto. Nanalo lang ng pera si Tiffany. Matapos kunin ang lahat ng pera sa mesa,
hindi na siya nagpatuloy sa paglalaro bagkus ay sinenyasan niya ang iba na lumabas muna. Sumandal siya sa likod ng upuan na may upos ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumingin kay Zoe. Ang kahangahangang Zoe Markle, pinaghahanap ka ng pulis, at nagpunta ka dito para hanapin ako. Sinusubukan mo bang idamay ako? Kabanata 2432. Napilitan din akong gawin iyon. Hinubad ni Zoe ang kanyang maskara at pinagmasdan ang nakakatakot na kapaligiran. Paano ka pumapayag na manirahan sa ganitong uri ng lugar? Kung hindi, napangiti si Tiffany at nilahad ang kanyang mga kamay. Maaari mo bang labanan ang mga kapitalistang iyon at talunin sila pabalik sa Baseburg? Hindi mo ba galit din si Daisy? Lumapit si Zoe sa kanya at itinukod ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ka man lang mapupunta sa nabubulok na lugar ngayon. So how about we join forces? Napatingin si Tiffany kay Zoe. Gusto mo magsanib puwersa tayo? Ano ang maiaambag mo, isang wanted na kriminal, sa panukala mong ito? Wala akong natitira, kaya wala akong kinakatakutan. Alam kong ginamit ka rin ni Zephyr Gosling, at sinaksak ko siya. Isipin mong isang bagay na ginawa ko para ipaghiganti ka. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tiffany noon. Bagamat tila si Tiffany ang gustong isabotahe si Noel Ace, si Zephyr ang aktwal na utak na gumawa ng buong pakana sa likod ng mga eksena. Si Tiffany ay nakasangla lang niya, kaya hindi siya dapat makipagkasundo sa paggamit ng ganoon, di ba? Pinatay ni Tiffany ang upos ng sigarilyo sa kamay niya at ngumisi. Ano ang plano mong gawin pagkatapos? Mariing nagpatuloy si Zoe. Lahat naman sila sobrang nagmamalasakit kay Daisy, di ba? Kung ganon, gusto kong patayin si Daisy. Gusto kong magdusa sila ng 100 beses, 1,000 beses na higit pa kaysa sa atin. Bumalik sa Baseburg, hiniling ni Cameron kay Daisy na lumabas para mananghalian. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa isang restaurant, ang dalawa ay pumunta sa isang Asian snack bar sa gilid ng kalsada. Daisy, kung plano kong magsimula ng isang martial arts training center sa Baseburg, ano ang iisipin mo tungkol doon? Napatingin si Daisy sa kanya at mukhang nagulat. Gusto mong magsimula ng isang martial arts training center. Kinagat ni Cameron ang tinidor niya. Oo, tuturuan ko ang mga nagsasanay ng martial arts, linangin ang kanilang mga ugali at personalidad, pagandahin ang kanilang pangangatawan, at pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Gaano kaganda ang tunog na iyon? At ang pangunahing bagay ay maaari akong kumuha ng mga apprentice. Sa sandaling nakakuha ako ng isang batch ng mga apprentice, maituturing akong isang mas mataas na katayuan sa lungsod, hindi ba? Katulad noong bumalik ako sa aking sariling karihan. Tumawa si Daisy. Pinaplano mo bang kumuha ng mga apprentice o thugs? Kinawayan ni Cameron ang kanyang kamay. Paf, pare-pareho lang naman sila, diba? Napag-usapan na ba ninyo ito ng aking kapatid? Hindi. Sumandal si Cameron sa upuan. Bakit ko naman siya kakausapin? Kung magiging agresibo na naman siya, ako pa ang maghahirap. Sandaling nagulat si Daisy. Magdusa, inaabuso ka ba ng kapatid ko? Sinabi ni Cameron, maaari ba itong ituring na pang-aabuso kapag ginawa ito sa kama? Nagulat si Daisy at hindi nakapagsalita. Namula agad ang pisngi niya, at hindi niya namamalayan ang paligid. Kristo, masyadong maraming detalye iyan. Hindi tumigil doon si Cameron. Hindi tao ang panganay mong kapatid. Palagi niya akong inihagis sa kama at hindi niya ako pinapatulog. Siya pa nga, ma'am, tinakpan ni Daisy ang kanyang bibig na hindi napigil ang magdaldal. Ang mga taong nakaupo sa kanilang paligid ay tumingin sa kanila na may bahagyang kakaibang ekspresyon na parang narinig na nila ang lahat. Ang mga pisngi ni Daisy ay kasing pula ng lutong yulang. Tumigil ka, hindi mo dapat pinag-uusapan ang ganitong bagay kapag nasa publiko tayo. Inalis ni Cameron ang kamay niya. Ganito rin ang pakikitungo sa iyo ni Noel Ace. Mainit na mainit ang pisngi ni Daisy na halos uusok na sila. Ito, ang paksang ito ay hindi nararapat. Lumapit si Cameron sa kanya. So, tama ba ako? Ubo. Nabulunan si Daisy sa sarili niyang mga salita at mabilis na iniba ang usapan. Okay, saan mo balak itayo ang martial arts training center? Nakahanap ka na ba ng lokasyon? Hindi pa. Balak kitang isama after lunch. Dahan-daang ininom ni Cameron ang kanyang sopas, nag-isip ng kung ano, at inilapag ang kanyang kutsara. Mukhang maganda ang lugar na pinuntahan natin noong nakaraan. Natigilan si Daisy, yung martial arts training center na pinuntahan natin last time. Tumango si Cameron. Oo,
Ito ay matatagpuan sa downtown at may isang independenteng singsing, at ang interior ay malaki din. Sa tingin mo ba makakahanap tayo ng ibang lokasyon sa Baseburg na may napakalaking espasyo? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Daisy. Kahit na balak mo lang magrenta, napakahirap maghanap ng ganoong kalaking espasyo. Kahit na may ganoong lugar, maaaring kailanganin mong maghanap ng mga lugar sa suburb. Kabanata 2433. Ang Martial Arts Training Center na iyon ay matatagpuan sa sentro ng lungsod, malapit sa commercial region na mga block lamang ang layo mula sa administrative at financial areas. Ang buwan ng upa ng mga ari-arian sa lugar na iyon ay hindi mura, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 70,000 bawat buwan. Pinitik ni Cameron ang kanyang mga daliri. Paano kung pupunta ako at makipag-usap sa may-ari? Nagulat si Daisy, at medyo matagal siyang naunawaan kung ano ang nasa isip ni Cameron. Sinasabi mo ba sa akin na interesado ka sa training center na iyon? Nagtaas ng kilay si Cameron. Tama ka. Nagpark sina Cameron at Daisy sa labas ng training center at bumaba ng sasakyan. Sa oras na ito, mahigpit na sarado ang pinto ng Martial Arts Training Center. Nakaramdam ito ng kalungkutan, at kakaunti ang mga tao sa bulwagan. Binuksan ng dalawa ang pinto at pumasok sa training center. Isang tagapaglinis ang nag-iisang tao doon, nagpupunas ng sahig. Nang mapansin niya ang dalawang babae ay napatingin siya sa kanila. Nandito ka ba para sa isang tao? Tanong ni Daisy, wala bang tao ngayon? Sumagot ang tagapaglinis, ang training center ay sasailalim sa pagsasaayos sa lalong madaling panahon, kaya pansamantala itong sarado. Pinagkrus ni Cameron ang kanyang mga braso, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Renovation. Hindi kaya naubusan na ng negosyo. Tapos nakarating ako dito sa tamang oras. Kung ito ang kaso, ang pagkuha sa sentro ng pagsasanay na ito ay isang piraso ng cake, hindi ba? Tinakpan ni Daisy ang kanyang noo at nagpakawala ng awkward ng ngiti. Diyos ko, masyadong prangka iyon. Pinagmasdan silang mabuti ng naglilinis. Sino lang ang hinahanap mo? Napangisi si Cameron. Nandito ako para sa iyong Grandmaster. Natigilan ang naglilinis. Ang Grandmaster. Oo, hinahanap ko ang iyong Grandmaster. Tumabi si Cameron, tumingin sa paligid, at nagbigay ng nasisiyahang ekspresyon. Kung ang sentro ng pagsasanay ay sumasailalim, isaalang-alang ang aking panukala. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay lumingon siya. Mas masaya akong pumalit sa lugar na ito. Kumaibat ang mga sulok ng lobby ng naglilinis, at medyo naaliw siya. I've been working here for so many years, but I never heard na nauubusan na ng negosyo ang lugar na ito. Ni-renovate lang namin ang lugar, hindi nagsasara. Kinawayan ni Cameron ang kanyang kamay. Sige, hilingin mo na lang sa Grandmaster na lumabas. Umiling ang naglilinis at bumaba na dala ang map. Lumapit si Daisy kay Cameron ng sandaling iyon at nagtanong sa mahinang boses, pakiusap, huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mong sapilitang kunin ang lugar na ito. Hindi naman magiging maganda iyon, hindi ba? Yung dinadaanan lang nila sa renovation, hindi nagsasara. Ang training center na ito ay bukas pa rin at maayos ang operasyon, kaya sino ang magnanais na ilipat ang pagmamay-ari nito sa kanya dahil lang sa tinanong niya? Mataimtim na sagot ni Cameron, narito ako at hinihiling sa Grandmaster ng lugar na ito na makipagkita sa amin. Kailangan nating maging kahanga-hanga. Walang sabi-sabing ngumiti si Daisy. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, ang Grandmaster ay hindi pa rin nagpapakita, kaya't si Daisy ay lumakad papunta kay Cameron. Mukhang hindi ito gumana. Dinilat ni Cameron ang kanyang dila, ginulo ang kanyang buhok, itinali ang mga ito, at inilagay ang kanyang bag sa mga bisig ni Daisy. Maghintay ka na lang dito. Saka siya umakyat. Natakot si Daisy na magdudulot pa siya ng gulo, tulad ng ginawa niya noong nakaraan, kaya agad niya itong sinundan. Cameron. Umakyat si Cameron sa atik at nagkataon na nakabangga ang isang alagad ng gitna na lumabas sa isang silid. Ikaw. Nagiba ang ekspresyon ng tao sa isang iglap, at tinuro siya nito. Maaalala pa rin niya ang mukha na ito kahit na nasunog na ito ng abo. Kung hindi, binugbog siya ng wala lang. Kinawayan siya ni Cameron ng mga kamay, pumikit, at ngumiti. Huwag kang kabahan. Wala ako dito naghahanap ng gulo ngayon. Anong ginagawa mo dito? Ang alagad ay hindi nang ahas na lumapit sa kanya, ipinakita kung gaano siya natatakot. Nagkibit balikat siya. Nandito ako para sa iyong Grandmaster. Ano, mukha namang nagulat ang alagad, parang may biglang pumasok sa isip niya.
Pinaplano mo bang makipag one-on-one sa aming Grandmaster? Bahagyang ipinikit ni Cameron ang kanyang mga mata. Itinuring niya ba ako bilang isang hamon? Nagmamadaling lumapit si Daisy at nakangiting nagpaliwanag na misunderstood mo. Hindi kami nandito para manggulo. Hindi ka hinanap ng aming Grandmaster para i-settle ang score para sa nangyari noong nakaraan, at mayroon kang lakas ng loob na pumasok muna sa aming lugar. Pinutol ng disipulo si Daisy na parang nakakuha siya ng kumpiyansa nang wala sa oras, at ang kumpiyansa ay mabilis na nauwi sa pagmamataas. Ang aming Grandmaster ay hindi isang taong maaari mong makilala kung kailan mo gusto. Ngayon, bago matapos ang lahat ng Grandmaster, ipapayo ko sa iyo na alamin ang iyong lugar at umalis sa sandaling ito. Kabanata 2434. Bahagyang itinaas ni Cameron ang kanyang kilay, at lumakas ang kanyang ngiti. So, sinasabi mo ba na ang iyong Grandmaster ay isang taong makapagbibigay sa akin ng isang disenteng hamon? Siya ay tila may matalas na intuition para sa mga dalubhasa sa martial arts. Ang Grandmaster sa likod ng taong ito ay tiyak na hindi isang random na martial arts practitioner. Isa pang dahilan iyon para makilala ko siya. Nang malapit nang maglakad si Cameron patungo sa disipulo, bigla niyang naramdaman ang malakas na hangarin ng pagpatay na nagmumula sa mga anino. Agad siyang huminto sa pagsulong at lumingon sa grupo ng mga taong nakatayo sa tapat ng attic. Ang kanilang mga damit ay hindi katulad ng sa martial arts disciple, at hindi pa nakikita ni Cameron ang kanilang mga mukha sa martial arts training center sa ngayon. Sa unang tingin, pamilyar ang kanilang itim na uniforme, at pakiramdam ni Cameron ay nakita na niya sila sa isang lugar bago ito. Dylan, hindi ka dapat maging bastos sa mga bisita natin. Isang figure ang bumaba mula sa itaas. Nakatayo sa liwanag ang lalaki, at mukhang payat at matangkad. Ang kanyang turtleneck ay gawa sa cotton at linen, na mukhang simple at maayos, at ito ay natatakpan ng isang handmade sheepskin vest, na ginawa sa kanya hitsura lubhang eleganteng. Siya ay may isang crew cut, at isang letrang Z, ang makikita sa kanyang temporal na buhok, at ang itim na brilyante na hikaw na matatagpuan sa helix ng kanyang tainga ay lubhang nakasisilaw. Nang tuluyan na siyang huminto sa hagdanan, nawala ang liwanag sa likod niya, at lumitaw ang isang maselang mukha na naglalabas ng masamang aura. Ang disipulo, na ang pangalan ay Dylan Styles, ay mabilis na umatras at nanatili sa likuran niya. Grandmaster, siya po, siya ang taong nabanggit namin sa iyo. Ikaw ba ang Grandmaster? Medyo nabigla si Daisy. Di ba dapat magmukhang mas mature ang karamihan sa mga Grandmaster ng martial arts training centers? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng ganoong batang Grandmaster. Pinaikit ni Cameron ang kanyang mga mata, tinitigan siya ng medyo matanong na tingin. Bago magsalita ang kabilang partido, nagsimulang lumapit sa kanya si Cameron. Agad naman siyang pinigilan ni Dylan. Anong balak mong gawin sa ating Grandmaster? Hinding-hindi ka papayag ang kumilos ng may kapangahasan sa harap ng ating Grandmaster. Sa pamamagitan ng backhand strike, itinulak siya ni Cameron palayo na parang laruan at huminto sa harap ng Grandmaster. Parang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo sa ibang lugar? Parehong natigilan sina Daisy at Dylan, na nakatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti ang Grandmaster. Babae daw ang batang tagapagmana ng mga Southern na bumiyahe dito all the way from the East Islands. Hindi ako naniwala noong una. Hindi ako sigurado kung ikaw iyon hanggang sa nakita ko ang mga galaw ng martial arts ng Southerns na ginamit mo upang talunin si Conroy Selfridge noong nakaraan. Ikaw, nag-cross arms si Cameron at Sam imangot. Bahagya siyang nagulat pagkatapos mag-isip sandali. Nick Wickham. Nakangiti pa rin si Nick. Hindi ko inaasahan na maaalala pa rin ako ni Mr. Southern. Napakamot si Cameron sa kanyang pisngi, tumalikod, naglakad patungo kay Daisy, at sinabi sa mahinang boses, labas muna tayo. Gusto ng dalawa na umalis, ngunit ang grupo ng mga tao na orihinal na nasa tapat ng attic ay lumitaw na sa kanilang harapan, na hamarang sa kanilang daan. Boses ni Nick ang nanggaling sa likod. Hindi mo ba ako hinahanap? Bakit ang aga mo umalis? Lumingon si Cameron, tumingin sa kanya, at pilit na ngumiti. Hindi ba parang natatakot ako na ipaghiganti mo ang sarili mo at madawit ang mga inosenteng tao? Lalong naging reserved ang ngiti ni Nick. Huwag kang mag-alala, ang mga hinaing ko sa iyo ay hindi madadala sa mga inosente. Not to mention na hindi ako ganong klaseng tao. Ang mga salitang iyon ay walang alinlangan na nagpapahiwatig ng pagkakasangkot ni Cameron sa isa o dalawang bagay, ngunit si Cameron lamang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. She chuckled.
Hindi ka na nagpapatakbo ng iyong negosyo sa Southeast Eurasia ngunit dumating sa Baseburg at nagsimula ng isang martial arts training center. I'm guessing okay na ang lahat. At dapat ay kumuha ka ng maraming mga apprentice, tama ba? Tumungo siya. Kung ikukumpara sa Southern Clan, ang training center ko ay wala. Huminga ng malalim si Cameron at saka nagpatuloy. Daisy, umuwi ka muna. Mayroong ilang mga personal na bagay na kailangan kong talakayin kay Mr. Wickham. Kaya mo ba itong hawakan mag-isa? Nag-aalala si Daisy sa kanya. Tinapik siya ni Cameron sa balikat. Huwag kang mag-alala, malalaman ko na ang gagawin ko. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga lobby, tumalikod, at nagmamadaling umalis sa eksena. Pagkaalis ni Daisy sa gitna, naglakad si Cameron sa sopa, umupo, kumuha ng tasa ng tsaa, at kinalikot ito. I'm really sorry for making a mess at your property last time, pero hindi mo naman ako masisisi, diba? Nararapat ang batang iyon. Kaya, Mr. Wickham, hindi mo naman balak pahirapan ang buhay ko dahil lang sa batang iyon, hindi ba? Kabanata 2435. Tungkol sa nangyari noong nakaraan, dinala ito ni Conroy sa kanyang sarili. Naturally, wala akong pakialam sa bagay na iyon, pero, tumingin si Nick kay Cameron, naglakad papunta sa kanya, at huminto sa harapan niya. Panahon na para lutasin natin ang mga hinaing sa pagitan natin ng sabay-sabay. Inangat ni Cameron ang kanyang tingin at tumingin sa kanya. Paano mo balak lutasin ito? Tumagilid si Nick at lumapit sa kanya na may malalim ng ngiti. I wonder if your skills has improved. I would like to get into the ring with you once again. Pagkaalis ni Daisy sa training center, tinawagan niya si Waylon at sinabi sa kanya ang tungkol sa desisyon ni Cameron na manatili sa lugar na iyon dahil nag-aalala siya sa kanya. Nang marinig iyon, tumigil sa pagsusulat ang panulat sa kamay ni Waylon. Sinasabi mo ba na ang may-ari ng Martial Arts Training Center ay nagtataglay ng isang uri ng sama ng loob kay Cameron? Malamang, nararamdaman ko. Bumaba ang tingin ni Daisy. Waylon, sobrang nag-aalala ako kay Cameron. Gaano man kalakas si Cameron, ang kalaban ay hindi rin mukhang random weak lang. Paano kung magkaroon ng problema si Cameron? Natahimik si Waylon ng kalahating segundo. Okay, naiintindihan. Nang matapos ang tawag, isinara ni Waylon ang mga dokumento sa desk at ipinatawag si Leonardo. Pumasok si Leonardo sa opisina. Mr. Goldman, kailangan ba ng tulong ko? Bumangon si Waylon. May nangyari, at kailangan kong lumabas. Tulungan akong tingnan ang background ni Nick Wickham, ang may-ari ng Martial Arts Training Center na ito. Saglit na natigilan si Leonardo, at bago pa siya makapag-react ay lumabas na si Waylon sa silid. Kasabay nito, sa sentro ng pagsasanay. Nagkalaban na sina Cameron at Nick sa loob ng ilang round sa ring. Parehong nakakatakot ang mga galaw nila, masasabing pantay-pantay sila. Kinakabahan at natatakot si Dylan habang nasasaksihan ang laban ng mga manunood. Ang mga galaw ni Cameron ay hindi mahuhulaan, at siya ay lubhang maingat sa kanyang pagkakasala at depensa. Samantala, hindi nang ahas si Nick na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Ang sunod-sunod niyang pag-atake ay nag-iwan kay Cameron na walang puwang para makahinga. Iniwasan niya ang pag-atake ni Cameron, na paatras ng 2 hakbang, pinunasan ang kanyang mga lobby, at nanunuya. Pagkalipas ng lahat ng mga taon na ito, mukhang hindi kagaanong nakagawa. Tumalikod si Cameron at binigyan siya ng patagilid na sipa, ngunit hinarang niya ito ng magkabilang braso. Ang lakas ay mabibiyak ang kanyang mga braso kung hindi siya nagsasanay sa lahat ng mga taon na ito. Si Cameron ay nagpatuloy sa isang nakakasakit na paninindigan, ngunit si Nick ay patuloy na umiwas sa kanya. Masyado kang mabagal. Tila nakikita niya ng malinaw ang mga galaw ni Cameron at ipagtanggol ang sarili sa bawat galaw nito, ngunit kasabay nito, hindi siya makagalaw. Tiningnan ni Dylan ang eksenang ito na may pag-aalalang ekspresyon. Wala na bang pagkakataon ng Grandmaster na lumaban? Mamantong hininga ang nasa katabi niyang medyo may edad na. Hindi naman sa walang chance na makaganti si Grandmaster. Naghihintay lang siya ng pagkakataon. Hindi mo ba napansin na sinusubukan siya ng Grandmaster? Sinusubukan. Alamin ang mga galaw niya. Biglang natauhan si Dylan. Kaya ganyan. Ang Grandmaster ay talagang isang tunay na powerhouse. Ang mga galaw ni Cameron ay lahat mahirap ngunit walang bunga, at hindi nagtagal, nahulog siya sa isang sulok. Kahit na alam niyang pinipilit lang siya ng kanyang kalaban na subukan siya, tiyak na siya ang manggaguna sa sandaling magpakita siya ng maliit na butas. Paano mo nagagawang magambala sa sandaling ito? Biglang sumulpat si Nick sa harapan niya.
Nagulat si Cameron, ngunit huli na ang lahat para lumaban siya, tinamaan siya ng palad nito sa balikat, at napaatras siya ng ilang hakbang at malapit nang mahulog mula sa ring. Isang kamay ang humawak sa braso niya para pigilan siyang mahulog, at hindi siya binitawan ni Nick. Hindi ka talaga nagbabago. Isang eksena ang bumungad sa isip ni Cameron, at isang pahiwatig ng pagiging tuso ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga mata. Sino nagsabi niyan? Bigla siyang tumalikod, at bago pa makabalik sa katinoan si Nick, kinaladkad na siya ni Cameron palabas ng ring. Nang mahulog ang dalawa sa ring, sumugod si Dylan at ang iba pa. Grandmaster, tumayo si Cameron mula sa lupa, tinapik ang kanyang damit, at ngumisi. Hindi ka rin nanalo, tinuro siya ni Dylan. Napakatuso mo kaya napalingon ka pa sa mga ganyang karumal-dumal na pakulo. Kung hindi ka lang sinunggaban ng Grandmaster, matagal ka nang bumagsak. Isa ka lang na hindi aamin ng pagkatalo. Kabanata 2436. Sino bang nagsabi sa iyong hindi ako aamin ng pagkatalo? Inaamin ko na si Mr. Wickham ay isang disenteng laban, kaya nga sabi nga, lahat ay patas pagdating sa digmaan. Dapat malaman din ito ni Mr. Wickham, hindi ba? Sumagot si Cameron sa akusasyon ni Dylan ng may kumpiyansa. Dahan-daang tumayo si Nick, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga palad, at tumawa pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ko akalain na magiging tuso ka pa rin gaya ng dati. Lumingon ka pa sa ganitong klaseng pakulo. Hinaplos ni Cameron ang kanyang manggas ng walang pakialam, dati kong minamaliit ang paggamit ng gayong mga taktika, ngunit nagbabago ang mga tao. Masasabi ko lang na minamaliit mo ang iyong kalaban. Nanginginig sa galit si Dylan. Walang hiya ka talaga, ngumisi siya. Ang mga walang hiyang tao ay ang mga walang talo sa mundo. Anyway, natutunan ko ito kay Wayne. Ikaw. Itinaas ni Nick ang kanyang kamay para matakpan ang pangungusap ni Dylan, sumulyap kay Cameron, at tumawa. Tama ka, minamaliit ko ang aking kaaway at binigyan ka ng pagkakataong maglaro ng marumi. Kung gayon maaari ba nating iwanan ang ating mga hinaing? Kumunat ang noo niya at hindi umimik kahit isang salita. Malapit nang mawala si Dylan. Talagang tinutulak mo ang mga limitasyon dito. Kinuha ni Cameron ang kanyang mga tenga at pinulupot ang kanyang braso sa mga balikat ni Nick ng natural na para bang isa ito sa kanyang mga kaibigan na may malapit na relasyon sa kanya. Hoy, mukhang hindi alam ng apprentice mo ang lugar niya ha. Wala ka bang sasabihin tungkol dito? Bahagyang kumunat ang noo ni Nick. Panay ang tingin niya sa brasong nakapatong sa balikat niya. Ito ang kanyang karaniwang estilo. She's still acting like the Mr. Southern, the overlord of the East Islands na nakilala ko noon. Napakawalang kwenta pa rin, hippie, at kumikilos sa hindi kinaugalian, malupit, at walang awa na estilo. Kaya naman hindi siya nag-iwan ng magandang impresyon. Masasabing lagi na tayong magkalaban sa lahat ng aspeto ng buhay. Palagi akong kinasusuklaman ni Cameron Southern of the East Islands. Hindi ko iniisip na ang pagiging isang taong kinikilala niya ay karapat-dapat na ipakita at maging masaya. Sa kabaligtaran, ayaw kong nakatali sa kanya. Hindi ko siya nakita sa loob ng maraming taon, at naisip ko na hindi ko na siya makikita. Bagamat nakarinig ako ng mga chismis tungkol sa kanya mula sa aking mga kakilala sa East Islands, naisip ko lamang na ito ay katawa-tawa dahil ang mga chismis ay hindi mapagkakatiwalaan. Yun ay hanggang noong isang araw nang magkagulo si Conroy. Sinuri ko ang footage ng surveillance mula sa training center at hindi sinasadyang nakita ko ang mga pamilyar na galaw na iyon. Ganyan ako nagkaroon ng malaking tiwala sa aking mga hula. Bobby talaga si Cameron Southern. Cameron. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran, at agad na nanginig si Cameron at dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo. Shit! Walang nakakaalam kung kailan lumitaw si Wayland sa gitna, at ang kanyang tingin ay lumipat mula sa gilid hanggang sa gilid, pasulyap-sulyap sa loob ng singsing, at walang pakialam na damapo sa kanyang braso na nakapatong sa balikat ni Nick. Sa sandaling iyon, walang malinaw na makakaunawa sa mga emosyong makikita sa kanyang mukha. Naging masaya ka ba? Mabilis niyang binawi ang kamay niya at awkward na ngumiti. Ayos lang. Ito ay talagang medyo masaya. Tinaas niya ang kanyang kilay na walang pakialam. Nagmamadaling lumapit si Cameron sa kanya at mabilis na binago ang kanyang paliwanag. Biro lang, hindi talaga nakakatuwa. Sa kabaligtaran, binubuli nila ako. Inilibot ni Dylan ang kanyang mga mata. Binubuli ka namin. Halatang ikaw ang nangbuli sa amin. Nanloko ka pa noong malapit ka nang matalo sa laban, at sinusubukan mo na ngayong itulak ang sisihin sa amin. Gaano ka kawalan, Gia?
Si Cameron ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng palihim, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mukhang nakakaawa at mali, na para bang siya ay inosente. Inangat ni Waylon ang kanyang tingin at tumingin kay Nick. Mr. Wickham, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Pinaikit ni Nick ang kanyang mga mata. Kilala mo ba ako? Ipinulupot ni Wayne ang kanyang mga braso sa baywang ni Cameron na para bang hindi sinasadyang idineklara ang kanyang soberanya. Kilala ko si Cam, kaya natural lang na malaman ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa iyo, Mr. Wickham. Medyo nagulat at naghinala si Cameron. Mukhang hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Nick, di ba? Ang kanyang paliwanag ay may katuturan kay Nick, ngunit ang kanyang ngisi ay mukhang medyo misteryoso. Nakikita ko, parang binanggit ako sa iyo ni Mr. Southern. Tulad ng gusto ni Cameron na tanggihan ito, idiniin siya ni Waylon sa kanyang mga bisig. Nabalitaan ko na medyo sanay ka, Mr. Wickham. Kung may pagkakataon, gusto ko talagang makita ito para sa sarili ko. Kabanata 2437. Tumango si Nick. Inaasahan ko iyon. Inalis ni Waylon si Cameron. Pagkaalis ng training center, kumawala si Cameron sa kanyang mga braso at tumingin sa kanya. Kilala mo ba talaga si Nick? Tinitigan ni Waylon ang kanyang mukha. Hindi ka ba natatakot na magseselos ako kapag binanggit mo ang ibang lalaki sa harap ko? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Ikaw, nagseselos. Ano bang pinagseselosan? Idiniin siya ni Waylon sa hood ng kotse, kinurot ang kanyang baba, at inilapit siya ng kalahating pulgada. Close ba kayong dalawa? Hindi man lang siya nagdalawang isip bago sumagot, hindi ko iisipin na close tayo. Si Waylon ay naliligaw. Tila wala siyang magawa dahil buong kumpiyansa nitong sinagot ang tanong niya at tila hindi nagsisinungaling. Pinunasan niya ang gilid ng lobby nito gamit ang mga daliri niya at ibinaba ang ulo para halikan siya, at agad na itinukod ni Cameron ang mga kamay nito sa dibdib nito. May mga tao dito, ma'am. Hinawakan ni Waylon ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang palad, pinaliit ang bawat pulgada ng mga puwang sa pagitan nila. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at dumaan ang kanyang tingin sa mga salamin na bintana ng Martial Arts Training Center na para bang alam niyang may nanunood, ngunit hindi niya alintana ang pagmasdan. Napatingin si Dylan sa dalawang figurang nakatayo sa harap ng kotse at sinabing, "What the hell?" Sila ay walang kahihiyang nagpapakita ng pagmamahal sa pintuan ng pag-aari ng iba. Hindi umimik si Nick, tumalikod, at umakyat sa itaas. Sa Emperor, ang dalawang figure ay nasa bawat isa sa pasukan. Binuhat ni Waylon si Cameron at inilagay sa cabinet ng sapatos, ang biglang pagyanig ng florera at naging dahilan upang mahulog ito sa carpet. Tinakpan niya siya ng kanyang katawan nang hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon na ihanda ang kanyang sarili. Kinagat ni Cameron ang kanyang mga balikat at kinuyam ang kanyang mga kamay, na lumikha ng mga tupi sa kanyang kamiseta. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, ibinalot ni Waylon ang kanyang sarili kay Cameron, na hubad sa ngayon, at sabay silang pumasok sa banyo. Hinatak siya bigla ni Cameron at kinaladkad papasok sa bathtub. Tumalsik ang tubig sa lahat ng direksyon. Basang-basa ang pantulog ni Waylon, at dumausdas ang mga butil ng tubig sa kanyang pisngi. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Cameron ang tumawa ng malakas. Sinuklay ni Waylon ang kanyang 5 daliri sa kanyang buhok, hinayla ito pabalik, at humalaklak dahil sa galit. Mukhang hindi sapat ang leksyon na itinuro ko sa iyo. Ngumuso si Cameron, inilayo ang mukha, at hindi siya pinansin. Dahan-daang hinubad ni Waylon ang sinturon ng kanyang pantulog, at natigilan si Cameron. Anong ginagawa mo? Inangat niya ang tingin niya. Hindi mo man lang ba ako niyaya na sumama sa iyo? Since kailan kita inimbitahan? Lumabas ka. Gusto siyang itulak ni Cameron palabas ng bathtub. Sa sandaling binawi niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, natigilan si Cameron at napayakap sa kanya. Galit ka pa rin ba? Natigilan siya saglit, saka nagpumiglas na umupo. Wayne Goldman, sigurado ka na hindi kita sisipain, ha? Kaya naman ang lakas ng loob mong ay bully ako diba? Ngumisi si Waylon at pinunasan ang pisngi gamit ang palad. Bakit mo iniisip na binubuli kita? Ang ginawa mo lang. Paanong hindi iyon tinatawag na bullying? Lalong lumakas ang ngiti niya. Ano ang ginawa ko? Lalong uminit ang pisngi ni Cameron. Nakagat niya ang labi niya at walang sinabi. Nakipag-away lang naman ako kay Nick diba? Hinayaan kong dumausdas ang nangyari sa kotse, ngunit hindi man lang ako binitawan ng lalaking ito pagka-uwi. Ngunit ang punto ay, hindi ba magsasawa ang lalaking ito? Ngunit mahal na mahal ko ang...
Pananakot sa iyo, kaya ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Inayos ni Wayland ang dulo ng kanyang basang buhok, iniwan ang bundle ng buhok sa kanyang likod, at tinitigan ang kanyang mukha. Pagkasabi nun ay idinikit niya ang mukha sa tenga niya. At saka, ganyan ko ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Lalong uminit ang pisngi ni Cameron. Tumahimik ka, hinalikan ni Wayland si Cameron na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Pagkatapos ay marahan siyang itinulak palayo. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako dito. Tumawa siya. Tapos susubukan mo pa ba akong pagselusan pagkatapos nito? Kumunat ang noo ni Cameron. Ganito ba ang reaksyon niya kapag nagseselos siya? Nagtaas ng kilay si Wayland, naghihintay na sagutin niya ang tanong. Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Huwag mong gawing dahilan ang selos mo. Ganito ka kumilos kahit nagseselos ka o hindi. Bubuli niya ako kahit anong mangyari. Tumawa ng malakas si Wayland. Mukhang kilala mo na ako. Galit na galit si Cameron kaya tinulak siya nito. Gusto ko nang maligo ngayon. Ikaw, lumabas ka na. Ma'am, Kabanata 2438. Hinawakan ni Wayland ang likod ng kanyang ulo at tinakpan ng buo ang kanyang mga labi. Sa sobrang galit ni Cameron ay gusto niya itong kagatin. Gayunpaman, para bang alam na niya ang magiging reaksyon nito sa mga kilos nito, agad nitong inilayo ang mga labi nito sa kanya. Kumuha si Cameron ng tsinelas at ibinato sa kanya. Iniwasan ni Wayland ang projectile sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng pinto, at ang sapatos ay lumipad sa kanyang katawan, nawawala ang target nito. Tapos tumawa siya ng malakas. Paano ang ganda mo pa rin kapag naiinis ka? Wayne Goldman, mawala ka. Pagkaalis ni Wayland, nahiga si Cameron sa gilid ng bathtub, at namula ang pisngi. Siguradong niloko ako ng lalaking iyon. Kung hindi, paano ko? Paano ko halos tatanggapin ang mongkahi niya kanina? Sa silid-aralan, naupo si Wayland sa likod ng mesa at binasa ang mga materyales na ipinadala sa kanya ni Leonardo. Si Nick Wickham, ang may-ari ng Martial Arts Training Center, ay itinuturing na isang figure sa Southeast Eurasia. Ang mga Wickham ay sumikat sa Southeast Eurasia. Matapos magretiro ang ama ni Nick, ang patriarch ng pamilya, sa hukbo, nagtrabaho siya bilang isang undercover na ahente ng droga para sa pulisya at tinulungan silang sugurin ang isang operasyon ng droga, at pagkatapos ay napromote siya. Ang kanyang ina, si Wendy Woodward, ay isang abogado, at ang kanyang tiyuhin, si Bingham Woodward, ay nagmamay-ari ng isang serye ng mga entertainment venue at may malaking network ng mga koneksyon. Pagkatapos makapagtapos mula sa Universidad ng Chepstow, si Nick ay nagpatakbo ng isang entertainment venue kasama ang kanyang tiyuhin, at kabilang sa Circle of Connections ni Bingham ay si Sonny. Ipinakilala ni Bingham si Nick kay Sonny. Naniniwala ang huli na si Nick ay may potensyal at nagpa siya na tanggapin siya bilang kanyang apprentice. Ganyan naging master ni Nick si Sonny. Samandal si Wayland sa upuan, bahagyang nakasimangot. Matagal na pala magkakilala sina Nick at Cameron. At nasaksihan niya ang laban ni Nick at Cameron. Talagang mahusay ang mga kasanayan ni Nick, at parehong natuto ng martial arts mula kay Sonny, kaya hindi nakakagulat na nakikita ni Nick ang mga galaw ni Cameron. Kinabukasan, bumisita muli si Cameron kay Daisy at sinabing gusto niyang pumunta muli sa training center. Matapos marinig iyon, medyo nagulat si Daisy. Napakadelikado ng kahapon. Bakit gusto mo pa ring bumalik? Ngumiti si Cameron at ikinaway ang kanyang mga kamay. Hindi naman delikado. Kilalang kilala ko talaga si Nick. Naguguluhan si Daisy. Kilalang kilala niyo ang isa't isa. Nagpatuloy si Cameron. Oo, ang aking ama ang kanyang Panginoon. Ang kanyang amo ay si Mr. Southern. Nagulat si Daisy. Naisip ko na ang karaingan sa pagitan ni Cameron at Nick ay isang bagay na seryoso noon. Pagkatapos ng lahat ng iyon, wala namang awa yan. Ipinatong ni Cameron ang kanyang braso sa kanyang mga balikat. Siya ang apprentice na kinuha ng tatay ko mula sa Southeast Eurasia. Minsan, nakipag-away ako sa kanyang mga tauhan at winasak ko pa ang kanyang ari-arian nang maglakbay ako sa Southeast Eurasia. Paano ko malalaman na ang amo ng mga lalaking iyon ay apprentice ng tatay ko? Simula noon, hindi na natapos ang hinaing sa pagitan namin. Sa tuwing pupunta ako sa Southeast Eurasia, gagawa siya ng bagay na magpapahirap sa buhay ko, at sa tuwing pupunta siya sa East Islands, gagawin ko rin iyon sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bamantong hininga siya. Bata pa ako at mapangahas noon. Hindi ko siya matalo, pero gusto ko siyang i-provoke para masaya, kaya gumawa ako ng isang bagay na talagang ikinagalit niya.
Kumaibat ang sulok ng lobby ni Daisy. Ano ba talaga ang ginawa mo? Nahiya si Cameron at napakamot sa pisngi. Ako, pinapasok ko ang tatlong babaeng trans sa kwarto niya. Napabuntong hininga si Daisy. Madali kang nakaalis dahil hindi kanya pinatay kahapon. Masyadong occupied si Dylan sa lobby ng training center, kaya hindi man lang niya iniling ang kanyang ulo nang marinig niyang may tumulak sa pinto. Sorry, we're closed for today. Oo, sarado ka pa ngayon. Nang marinig ang boses ng isang babae, lumingon si Dylan at nakita si Cameron, at agad na nagbago ang ekspresyon nito. Bakit ikaw na naman? Umakyat si Cameron sa sopa, umupong mag-isa, at kinuha ang tasa ng tsaa na nakadisplay sa mesa. Nasaan si Nick? Sabihin sa kanya na lumabas ka agad. May kakausapin talaga ako sa kanya this time around. Umupo na rin si Daisy. Nag-cross arms si Dylan. Miss Southern, umuwi ka na lang kung dito ka lang maglilibang. Busy na tao ang Grandmaster. Kabanata 2439. Humigop ng tsaa si Cameron. Ayos lang. May oras ako. Iginala ni Dylan ang kanyang mga mata, nakitang mananatili siya rito. Ano lang gusto mo? Nangako na ang ating Grandmaster na hindi ka gagantay sa iyo, kaya huwag mong ipilit ang swerte mo. Pinag-cross ni Cameron ang kanyang mga paa. Nandito ako para mag-alok, at sinasabi mong itinutulak ko ang swerte ko. Ano bang problema mo? Marami ka bang kinikita? Kahit na hinahamak mo ako, magpakita ka man lang ng kaunting respeto. Nagulat si Dylan. Anong ibig mong sabihin dyan? Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ngayon pumunta ka at yayain si Nick na lumabas at salubungin ako. May ibang gustong sabihin si Dylan, ngunit nanggaling sa itaas ang boses ng isang medyo may edad na. Dylan, hayaan mo si Miss Southern. Kinagat ni Dylan ang kanyang mga lobby at nag-aatubili na sinabi, pakiusap sumama ka sa akin. Mas katulad niyan. Nakangiting tumayo si Cameron, tumalikod, at sinabi kay Daisy, hintayin mo ako dito. Tumango si Daisy. Umakyat si Cameron at pumunta sa opisina ni Nick. Kakagawa lang ni Nick ng kape at naglakad papunta sa couch na may dalang kape at umupo. Ano ang gusto mo sa akin? Pagkaupo ni Cameron, inilibot niya ang paningin sa buong silid. May gusto lang akong pag-usapan sa iyo. Huminto siya at nagtaas ng tingin. Tumingin sa kanya si Cameron at ngumiti. Ang iyong lugar ay matatagpuan sa isang kahanga-hangang lokasyon. Ibinaba ni Nick ang tasa. Ano ang gusto mong sabihin? Bakit hindi ka makipagtulungan sa akin at huwag mo nang isipin iyon? Agad naman siyang tumanggi. Nabulunan si Cameron sa sagot niya. Hindi ko pa natatapos ang aking pangungusap. Hindi ko na kailangan pang maghintay hanggang matapos ka. Hindi ba halata na nagustuhan mo ang lokasyong ito at sinusubukan mong makuha ang iyong mga kamay sa aking training center? Tapos ninisya niya, Mr. Southern. Nako, Miss Southern na ngayon. Sinasabi mo ba sa akin na kulang ka sa pondo para magtayo ng martial arts training center? Sa teoryang, hindi ako nagkukulang ng mga pondo, ngunit may kakulangan ng magagandang lokasyon. Tumayo si Cameron, lumapit sa kanya, at umupo sa tabi niya. Tinitigan siya ni Nick na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang pakialam. So, bakit hindi tayo magtulungan? Tingnan mo nga, magkakilala tayo. Bakit mabibigyan ng pagkakataon ng ilang tagalabas kung kaya mo namang ibigay ito sa isang taong kilala mo? Tama ba ako? Biglang tumawa si Nick at tumingin sa kanya. Talagang may kakayahan ka pagdating sa pagpaplano para sa hinaharap. Nagtaas siya ng kilay. Ano sa tingin mo? Tumayo si Nick at tumabi. Gayunpaman, hindi ko tatanggapin ang proposal. Tumayo si Cameron at naglakad palapit sa kanya. Pero bakit? Sandali lang. Wala ka man lang balak makinig sa alok ko. Lumingon siya para tingnan siya. Kung plano mong samantalahin ang isang tao, hanapin ang isang tulad ng panganay na anak ng mga Goldman. Bakit mo ako lalapitin sa planong ito? Ano ang iniisip mo na ito ang angkop na gawin? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Gusto kong samantalahin siya, ngunit ang paglalagay nito ni Nick ng tahasan ay talagang napakasama ng mga bagay. Humarap si Nick sa kanya. Noong bata ka pa na tagapagmana ng mga Southern, pupunta ka pa ba sa akin para humingi ng pakikipagtulungan? At mamimigay ka ba ng bahagi ng iyong pay sa iba? Gayunpaman, naiintindihan ko kung bakit gusto mong bumuo ng isang collaborative na relasyon ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ka kailanman isang tao na may gulugad sa unang lugar.
Sa nakikita ko, gusto mo lang magtulungan dahil nahilig ka sa lokasyon ng lugar na ito, pero wala ka talagang planong magtayo ng martial arts training center. Di ba? Bahagyang natigilan ang ekspresyon ni Cameron, at kumunat ang noo niya. Anong ibig mong sabihin dyan? Ngumuso si Nick, tumawa ng malakas, at tumalikod. Pinili mong makasama ang isang lalaki mula sa Goldmans. Sila ay mula sa isang pamilya na puno ng mga negosyante at negosyante, kaya lahat ay tungkol sa kita. Ang lokasyon ba na ito ay isang lugar na ikaw mismo ang pumili o isang lokasyon na gusto nila? At bakit ako magtitiwala sa iyo? Agad na naunawaan ni Cameron ang nais niyang sabihin. Maliwanag na iniisip niya na hindi ako ang taong interesado sa lokasyong ito, kundi isang taong mula sa Goldmans. Nag-cross arms si Cameron at nakaramdam ng saya. Sa tingin mo ba nagpunta ako dito sa ngalan ng mga Goldman? At ginagawa ko lang ito dahil gusto kong bilhin ang lupaing ito at hindi dahil sa taos puso kong nais na makipagtulungan sa iyo. Mukha siyang walang pakialam. Sino ang nakakaalam? Pinigilan niya ang ngiti niya at huminga ng malalim. Ang mga Goldman ay may malaking kumpanya sa Baseburg, kaya sa tingin mo ba kailangan nila ng lokasyong tulad nito? Mayroon akong ideya na mag-set up ng isang martial arts training center dito, at talagang nakatutok ang aking mga mata sa lokasyong ito. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong makipagtrabaho sa akin, pero huwag mo na lang iikot ang mga iniisip mo sa kung ano ang nasa isip ng iba. Ang plano ko na makipagtulungan sa iyo ay walang kinalaman sa mga Goldman. Kabanata 2440. Nilingan ni Nick si Cameron. Kailan ka pa natutong magsalita para sa iba? Nagulat si Cameron. Nagsasabi ako ng totoo. Wala siyang sinabi. Pinaikit ni Cameron ang kanyang mga mata. Pakiusap, huwag mong sabihin sa akin na may hinanakit ka pa rin sa akin. Kumunat ang noo niya. Ano, alam ko, medyo sobra na ang ginawa ko noon. Kaya kung humingi ng tawad sa iyo. Kung tutusin, bata pa lang ako at mapangahas na babae noon. Pagkasabi nun, tumawa si Cameron at nilapitan siya bigla. Ang iyong martial arts training center ay nagtuturo ng mga diskarte sa kamao ng mga Southern. Nababagay ito sa akin, hindi ba? Worst comes to worst. Maaari mong ipagpatuloy ang pagiging grandmaster ng lugar na ito, at isa lang ako sa mga shareholders o katulad niyan, o baka isa sa mga trainer paminsan-minsan. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalayas si Cameron sa opisina. Natigilan si Cameron. Pagkatapos ay lumingon siya at sumigaw, "Hoy! Bakit mo ako papaalisin? Hoy, Nick, ano sa tingin mo? Magsabi ka man lang. Mag-i-invest ako sa martial arts training center niya, at hindi siya natutuwa tungkol doon. Bobo ba siya o ano?" Nakasandal si Nick sa pinto habang nakatikip ang mga palad sa mukha, at namumula ang dulo ng tenga. Nang makitang may ibinubulong si Cameron at pababa ng hagdan, dahan-daang bumangon si Daisy. "Cameron, kumusta ang usapan?" Huminga ng malalim si Cameron at inis na inis. "Sabihin mo sa akin, dumb asterisk S ba siya o ano? Sinabi ko sa kanya na gusto kong magtrabaho kasama siya at mamuhunan sa kanyang sentro ng pagsasanay, ngunit tinanggihan niya ang aking panukala at pinalayas pa ako. Wala na talagang pag-asa ang lalaking iyon." Nagulat si Daisy. Ni-reject ka niya. Kung hindi, pinag-cross ni Cameron ang kanyang mga braso at nalunod sa malalim na pag-iisip. O baka naman hindi siya naniniwala sa akin. Walang choice si Daisy kundi ang lumapit sa kanya. "Cameron, bakit hindi tayo pumunta at maghanap ng ibang lokasyon?" Nag-isip sandali si Cameron at tumango. Ano pa ba ang magagawa natin maliban doon? Aalis na sana sila sa lugar, ngunit bumaba si Nick ng mga sandaling iyon. Sandali lang. Lumingon sina Cameron at Daisy at nakita siyang nakatayo sa harap ng hagdan. "Maaari akong sumang-ayon sa iyong panukala." Nagpalitan ng tingin sina Cameron at Daisy, nagtaas ng kilay, at nag-smirk. Umupo ang tatlo sa sopa, at hiniling ni Nick kay Dylan na dalhin ang kontrata. Kinagat ni Dylan ang kanyang mga lobby at nag-aatubili na ibinigay ang kontrata. Kinuha ito ni Cameron, ngunit hindi niya agad binitawan ang salansan ng mga dokumento. Umangat ang ulo ni Cameron at hinailan ng ilang beses bago binitawan ni Dylan ang kontrata at tinalikuran ang mukha. Kinuha ni Cameron ang panulat at iiwan na sana ang kanyang pirma. Sumandal si Nick sa upuan niya. "Pinaplano mo bang pirmahan ang kontrata nang hindi man lang sinusuri ito?" Inangat ni Cameron ang kanyang tingin at nagpakawala ng ngiti. "May tiwala ako sa iyo." Natigilan si Nick. Matapos pirmahan ang kontrata, ibinalik ni Cameron ang kontrata kay Nick.
Ililipat ko ang pera sa iyong account pagdating ng oras, hindi bababa sa 1 sentimo. Kinuha ni Nick ang kontrata mula sa kanya nang walang sabi-sabi. Pagkatapos ay umalis si Cameron sa training center kasama si Daisy. Pagkaraang panoorin silang umalis, tinanong ni Dylan si Nick, "Grandmaster, bakit ka pumapayag na makipagtulungan sa kanya?" Sa tingin ko, hindi talaga siya maaasahan. Hinawakan ni Nick ang kontrata at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo siya. Tandaang ipaalam ito sa iba. Ayaw man ni Dylan, nagsalita na ang Grandmaster ng training center kaya sumunod na lang siya. Sa gilid ng lungsod, si Cameron ay nagmamaneho sa kalsada. Nilinggan siya ni Daisy. "Cameron, may tiwala ka ba talaga kay Nick?" Nakangiting sagot niya, "Huwag kang magpapaloko sa nakakainis na ugali ni Nick. Hindi siya masamang tao. Siya ay napakamatuwid, tapat sa kanyang mga tauhan, at isang taong may prinsipyo. Kung hindi, hindi sana siya tinuruan ng tatay ko ng mga pamamaraan ng kamao ng mga Southern." Samaan daw si Daisy sa likod ng upuan. "Nakikita ko." Lumingon si Cameron at tumingin sa kanya. "Kung hindi, matagal na niya akong pinatay para ipaghiganti ang sarili niya." Gayunpaman, lubos akong nagulat. Hindi ko talaga akalain na makikilala ko siya sa Baseburg. Ngumisi si Daisy. "Hindi ka natatakot na magselos ang kapatid ko, ha?" Nabulunan si Cameron sa sagot niya. Bakit naman siya magseselos? Hindi kami ni Nick.